bumangon. I fell a while ago on stage. Whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Si Miss Universe Philippines 2025, Atisa Manalo. At ang kanyang die-hard fans. Nagulat yung mga tao dito. Akala may kaaway yata. Tayo, pretend tayo na walang nangyari. Dahil sa kanyang pagkakadapa sa katatapos lang na Miss Universe Philippines competition, naging laman ng meme si Atisa Manalo. Pero lalo nang siyang hinangaan ng marami sa kanyang pagbangol. Lalo't siya ang napiling pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025, si Queen Atisa Manalo. Hello everyone, I am Maria Atisa Manalo. Siya raw ang bagong mukha ng mga nadapa. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan ay itong pag-feature dito kay Atisa sa Kapuso Mo Jessica So. At the same time yung kanyang ibinulgar na kung saan ay nasa 500,000 di umano kung ikaw ay sasali dito sa MUPH dahil ngayon ay umaani ito ng kontrobersya dito sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan din po itong suitor ni Atisa na taga GMA Network na kung saan ay binigyan siya ng flowers doon sa show ni Boy Abunda dito sa GMA. So ang maging reaction po mga kapolitika ay sana iwasan muna ni Atisa ang love life sa ngayon or siguro hindi mo niya muna i-entertain dahil ang focus niya talaga is itong panglimang corona nga ng Miss Universe. Pero ito ay mga usap-usapan pa lang at wala pang kumpirmasyon sa kanilang dalawa. So mga kapolitika, itong sasali nga dito sa MUPH ay kinakailangan magbayad ng 500,000. Ito yung fee dito sa sa kanilang beauty contest. So meron kasing nag-post dito sa social media na kung saan itong pagbayad is, for example, hindi naman mayaman yung kandidata, ay minsan sinushoulder daw ito ng mga LGU, which is wala daw itong return of investment sa kanilang lugar o kung saan sila nasasakupan. Atisa Manalo revealed that if one will join MUPH, a candidate must have at least 500,000. She didn't reveal though how candidates can afford them, and it reveals a deeper problem. A lot of these candidates often have a sub-stories of coming from a not well-to-do background. If they are poor, why invest on joining a beauty pageant? That doesn't look like a good investment of your resources, as there is no clear ROI or return of investment. If you have at least 500,000, why would you want to spend it on joining a beauty pageant? If these candidates are supported by LGUs, there's a deeper problem. Beauty pageants have no developmental return for society. Being proud that someone won a beauty contest from your local isn't a developmental return, as there are no material benefits to the community. Well, on a second thought, beauty pageants have high entertainment value, and Filipinos love entertainment rather than societal development. So ito mga kapolitika ay isang point of view dito sa social media na pinost na kung saan ay wala di umanong return of investment itong mga beauty pageant. For example, hindi naman mayaman yung sumasali or nasa average lang. Hindi pa rin yan mag-i-spend ng 500,000 para lang sa isang beauty contest, not unless merong mag-sponsor sa kanya. So it's either a private company or private entities, but usually yan is yung mga yung mga local government unit or yung mga LGUs dahil para sumikat yung kanilang lugar dahil nga nagpo-promote ng tourism. So siguro merong mga balik in all aspects. So hindi naman in total talaga na lahat yun ay walang epekto kumbaga doon sa lugar na nire-represent. So dahil dito national stage ito, makikilala rin of course yung lugar dito. So somehow sa other aspect ng point of view is ako ay agree, but hindi totally na tayo ay agree sa doon na walang return of investment ito doon sa local government or sa lugar na nire-represent.
So maganda rin naman po ito dahil alam naman natin yung ibang mga sumasali dito sa beauty contest ay mga single parent nga yung iba sa kanila. So talagang yung merong nagso-shoulder, merong nag-i-sponsor kumbaga sa kanilang pagsali dito sa MU page. So sa tingin nyo ba ay worth it itong pagsali dito sa Miss Universe Philippines sa halagang 500,000 pesos? Ano ang inyong maging reaksyon at ano po ang inyong maging opinion? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Pero lahat din napabilib na nagawa niyang bumangon at itinuloy ang pagrampa. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Miss Universe Philippines 2025 is Sa pagtatapos ng gabi, Quezon Province! siya ang kinoronahan. Filipinas, meet your new queen, ang pambansang manika at magiging pambato natin sa Miss Universe 2025, si Maria Atisa Manalo, 27, Philippines. Dahil maraming na-fall sa kanyang iconic fall, naturalmente, naging laman siya ng mga meme. May iba, suot ang parehong kulay ng gown. Sa pareho ring stage, nagdapa-dapaan para lang gayahin ang kanyang grace under pressure moves. Si Atisa Manalo, veterana ng pageants, nakipagsabayan noon kay Catriona Gray sa Binibining Pilipinas. Naging first runner-up sa 2018 Miss International. Nitong nakaraang taon, sumali sa Miss Universe Philippines pero naging second runner-up. At dahil third time sa charm, sa taong ito, muli siyang nakipagbardagulan hanggang nasungkit na nga niya ang pinaka-inaasam na Miss Universe Philippines title. The Miss Universe Philippines! Kaya ang fan na ito, ramdam na ramdam daw si Atisa. Sa wakas, nauwi na niya ang corona. Quezon Province! You are Miss Siya si Belle. What happened, Belle? Sobrang happy. Yung ang taas ng emotion ko that night. Kasi nga, syempre, I'm rooting for her. 2018 pa lang daw, si Belle certified artistahin na. Give me an A! Give me an H! Give me an D! Give me an I! Give me an S! Give me an A! Naging fan ako ni Atisa since she joined Binibining Pilipinas 2018 and she won Miss International. Kasi Atisa, mukha siyang manika and at the same time, nandun yung determinations to win. Kaya nung nabalitaan niyang muling sasabak ang idolo sa MUPH o Miss Universe Philippines, all out daw ang kanyang suporta. Naka-mindset ako na parang siya talaga yung mananalo. Parang feeling ko, sa kanya na to. At nung Grand Coronation Night, si Belle hindi lang tiis ganda, tiis gutom din. Mapanood lang ang kanyang manok. As in, walang kain. Papansin mo na may winning glow. The way na rumampa siya, yung parang siya talaga yun yung 2018. Nang 101% confident ako na siya talaga yung mananalo. Pero halos bagsakan daw siya ng world, ng universe rather. Nang sa evening gown competition, si Atisa natapilok. Sobrang nasad. Kasi pamura din ako. Pero nung tumayo siya, sobrang bawing-bawi. We are planning now with my friends to fly to Thailand to watch kung paano ko koronahan as Miss Universe 2025. Pero bakit nga ba natumba si Atisa? Anong masasabi niya sa ibang nang iintriga na sinadya raw niyang madapa? Nakakaloka naman yun. Sa lahat ng eksena kong gagawin, yun pa talaga. I know my truth and I know kung anong totoo and it's okay. Sumabit yung heels ko sa gown. Nadapa ako. All I wanted was to get up after. Sabi ko lang sa sarili ko, tayo tayo, pretend tayo na walang nangyari.
Sa totoo lang daw, last-minute decision ni Atisa na sumali sa Miss Universe Philippines. Biglaan yung pagsali ko ulit ng Miss Universe this year kasi meron na kaming representative dapat ng Quezon Province. Pero nag-quit yung dapat naming candidate and I'm glad that I took the opportunity. But after I won, hindi agad ako nakatulog kasi nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa Thailand and I wanna improve all aspects of who I am for Thailand to give the Philippines a best chance. Facing from the last winner, oo, ang gusto talaga nila is manikahan and I think we have that. Isa sa talagang panlaban niya ang malaman ni kanyang muka. Pero ano itong nabalitaan namin? Na si Atisa, hindi lang daw proud representative ng Quezon Province, kundi kinatawan din daw ng probinsya ng Pampanga. Mula mata, ilong, at hugis ng mukha, aakalain mong siya si Atisa. Pero look-alike lang pala sila. Siya ang bukonerang si Geraldine, 23, Pampanga. Sabi sa akin na makeup artist ko that time, "Uy, kamukha mo si Atisa. Uy, sis, okay ka lang ba?" Sabi ko. Tapos ako natataka ko, bakit napalo ka ako gano'n? Masakit kasi yung hulog mo sa stage, sabi ko gano'n. Tapos, sabi ko, anong pinagsasabi niyo? Sabi ko. Doon ko lang na-realize na nahulog nga si Atisa. At gaya ni Atisa, hindi rin daw sinukuan ni Geraldine ang pangarap na mag-title sa mga pageant kahit pa isa na siyang ina. Naging inspiration ko siya kasi yung fighting spirit niya each and every time na sumasali siya ng pageant. And naglo-look up ako sa kanya ng sobra-sobra na sana makuha niya back-to-back ulit Philippines. Si Atisa, hindi lang malamunyeka sa ganda. Magandang ehemplo rin ang kanyang ipinakita na kapag nadapa, bangon lang Quezon Province! and come back stronger! Congratulations, Atisa Manalo!